Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome back dito po sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at tumutulong sa ating mumunting channel. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. Mga kababayan, ang pag-usapan natin itong si Imee Marcos and Leila de Lima. O yan, kasi po si Leila de Lima, meron po siyang babala. Meron po silang gustong gawin dito po sa mga pro-Duterte block na mga senador. O kasi po mga kababayan, tignan nyo ipapakita ko lang po sa inyo itong mga code cards na ito na kung saan itong mga Duterte block na ito, talagang sila po ay may mga pronouncement o statement na talagang ia-acquit nila sa impeachment trial itong si Tokmol na Vice Presidente ng Pilipinas. Mukhang sinasabi lang nila, bukang bibig lang nila, evidence-based kami, evidence-based. Pero alam naman natin na mga sinungaling ang mga ito. Mga tatak Duterte itong mga to, mga sinungaling na, mga mambubudol pa, mga fake news maker pa, at higit sa lahat, mga disinformation specialist. O tignan nyo na lang yung video na yan ni Robin. Is that a giveaway na kayo po ay in defense of Sara? Definitely. Opo, siguro naman po, napaka-plastic ko naman. Kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakyat sa Senado, ay mag-iisip pa kayo kung ano yung boboto ko. Definitely po ako po ay pabor sa sinasabi ng ating Pangulo. Ako po ay pabor para sa ating pangalawang Pangulo. So you will vote no for impeachment? Definitely. Ngayon pa lang po, alam niyo na po. Wala pa sa Senado ang impeachment trial. Pero yan na po yung video. O di po ba? Tinatanong siya, so no po sa impeachment. Definitely, alam nyo na. O di ba? Even though na hindi niya sinabi, binanggit niya na no to impeachment siya, pero kinonfirm niya yung tanong sa kanya na alam nyo na po talaga. O, di ba? So yan yung tinatawag nyong walang pakialam, no? Hindi titingin sa ebidensya, hindi mapagpapaliwanagan dahil malaki ang pagkakautang na loob kay Digong. Malaki talaga ang utang na loob niya kay Digong. Kasi bakit? Pinardon siya ni Digong sa kanyang kasalanan Di ba? Yung kanyang record nawala, na phase out yung kanyang illegal firearms niya na kaso, di ba? O ex-convict yan, pero nilinis daw ni Digong yung pangalan niya. Yun ang malaking pagkakautang ni Robin. O baka meron pang iba, hindi ko po alam. Di ba? O ngayon, si Bato, tingnan ninyo. Bato, Sara has numbers in Senate impeachment trial. O bakit niya nasabi? O ayan po sa Impact Leadership. Yung ibang alam natin na hindi natin kaalyado ay nagbabago na yung stand. So meron siyang scoop. May scoop na po siya mga kababayan na yung naiwang 12, baka meron doon mga pro Duterte, ia-acquit. Tapos yung papasok pa na iba among the 12 na newly elected at re-electionist ay alam nyo na kung sino ang mga nandyan. Marcoleta, Imee Marcos, even though Imee Marcos said, dapat ebidensya, pero tatakbo siya sa Supreme Court, hihingi siya na sa Supreme Court na ibasura yung impeachment trial. Ganon, di ba? Kita nyo naman, yung mga sinasabi nilang tulad ni Bongo na titingin siya sa ebidensya, tapos sabi niya kay Pangulong Marcos para daw sa reconciliation, pauwiin nyo muna si Tatay Digong kasi siya ang elder. Ano yun? Parang ang sa Star Wars may elder. Hayop talaga tong mga tatak Duterte minions, no? Mga hambugero, mga brogadasyo. Yun po yung sabi ni Leila de Lima
the Brogadasio, mga antipatiko, mga mayayabang, mga matataas ang ihi. 'Di ba? Biruin nyo, wala pa yung trial, hindi pa nila alam kung ano pa yung ipapasabog ng mga ebidensya ng prosecutors. Nakapag-decide na sila. O si Robin, si Bato, si Marcoleta, at yung iba pang mga tatak Duterte. Sige, gawin nyo yan. Tignan natin. Ha? Tignan natin kung kayo pa ay makaulit na manalo sa eleksyon. O baka kung anong gawin pa dyan sa inyo. Diba? Okay. So ngayon, nang dahil dyan, ito po yung incoming congresswoman na former senator, former secretary ng DOJ at nasa human rights po, walang iba kundi si Leila de Lima. Yung ginago po ni Digong. Ha? Yung ginago ni Digong, hanggang ngayong ginagago nila si de Lima dahil alam nila sila po ay butthurt. Sila po ay mga talunan, mga kababayan. O ito po, dyan po sa Newswatch Philippines. Biased senators may be asked to inhibit from Duterte trial. Ibig sabihin po nung inhibit, wag kayong maging judge. I-recuse nyo yung sarili nyo, meaning excuse nyo yung sarili nyo kasi hindi kayo magiging fair, hindi kayo magiging impartial. Sino ba yung mga yan? Sino yung may bias na? Sino yung kampi kaagad na no to impeachment? Robin, Bato, Go, Marcoleta, Amy Marcos, o sino pa yung iba dyan? Alam nyo na, yung may mga pagkakautang kay Sara Duterte, yung may pagkakautang na loob sa mga Duterte, ang dami nila mga kababayan, magkakapatid pa yan. No? Pero sabi ni de Lima, you may be asked to inhibit from impeachment trial kasi hindi na kayo fair, may bias na kayo. The House Prosecution Team will explore options in handling senator judges displaying partiality, meaning bias, in Vice President Sara Tocmol Duterte's impeachment trial, including the piling of motions for inhibition. A newly elected lawyer set to serve as prosecutor said. Ito po, in-interview po si Leila de Lima, siya pala ang party list representative ng Mamamayang Liberal, yung ML. Akala ko naman yung ML mo, Leila de Lima, Malayang de Lima. Sorry naman po former senator. Said that reality is that some senators who are expected to act as impartial judges in the trial have already publicly shown their inclination to acquit Duterte even before the proceedings begin. Correct. Diba, pinakita natin yung kay Robin, yung kay Bato, kay Marcoleta, o sino pa? Si Amy. Quote, pag-uusapan namin yan kung ano ang pwede namin gawin hinggil dyan. Talaga naman yung iba parang may prejudgment na sila. That can be really a ground for their disqualification, for their inhibition. Correct. Hindi na lang kasi tumahimik itong mga gunggong na ito. Di po ba? Nakakahiya po. De Lima urged lawmakers to refrain from public comments about the trial, echoing Escudero's repeated calls to observe impartiality and discretion. Yan na po yung sinabi ni Escudero dati. As much possible, wag kayong magsalita ng magsalita. Pero itong mga nagtutungaw-ngaw na mga Duterte minions, tatak Duterte, mga maiingay, gustong magpaawa sa publiko, gustong kunin ang pulso ng publiko, ingay ng ingay. Ganyan po nila nakuha ang kanilang mga pagka-re-electionist. Ako hindi. Hindi ako naniniwala Naniniwala ako sila ay inendorso ng China. Okay? She also underscored the role of public opinion in impeachment proceedings. Kung makita na malakas talaga at maayos yung pagkakapresenta ng mga ebidensya ng prosecution, syempre magkakaroon iyan ng public opinion. Yung mga senator judges kailangan nilang ikonsidera iyan kung ano ang public pulse. Correct, di ba? Despite her history, de Lima said her decision to join the prosecution team stems, ito daw, hindi naman daw po sa paghihiganti, not from a desire for retribution, from the commitment to truth, justice, and accountability, and not
a desire for vengeance. Tama nga naman. Pero in the back of her mind, lintik lang ang walang ganti. Yun lang naman ang kailangang ipakita. We're doing our best, that we are working hard, that we are thoroughly preparing para maniwala at mapaniwala hindi lang yung mga senator judges but yung buong sambayanan na meron talagang basihan sa impeachment sa pananagot kay BP Sara. Correct. Tama po yun. No? So ito po ang nais gawin o pinaplano ng prosecution team kasi itong mga Duterte Black, imbis na sundin ang payo ni Escudero, manahimik kayo kasi kayo ay mga magiging judges, dapat impartial kayo, ngaw, lalo na yang si Amy Marcos, si Marcoleta at si Bato. Si Robin lalo, may video pa. Diba? Dapat i-inhibit ninyo, i-recuse ninyo ang sarili nyo. Kung baga kayo ay mga juror, tanggal ka na. Kasi ikaw ay nag-show na ng partiality, nag-show ka na ng bias. Pero makakapal po ang mukha ng mga yan. Hindi po sila aalis dyan dahil they will protect the Queen. Kaya tama po yung si Guban yung nakakulong, yung sa Bureau of Customs, sabi niya diba sa isang Quadcom hearing, they will protect the Queen. And who is that Queen? Sara Duterte, mga kababayan. Now, punta naman tayo dito sa isang Marcos. Ito, naipanalo ito dahil sa mga loyalists. Totoo po yan. Hindi naman to binoto ng mga Duterte minions. Ayaw nga sa kanya. Si Sal Panelo nga, hindi siya binoto Mga loyalista ang bumoto dito. Oo, may solid base pa rin ang mga loyalista, mga kababayan. Biruin nyo, sabihin nyo na 12.5 million. Di ba ilan ang boto niya? 13 million mahigit. Yung mga iba lang naniniwala kay Amy na 900,000. Pero solid loyalista, hindi niya pinasalamatan. Pero baliwala po yan sa mga loyalista. Nagampanan nila ang pagiging loyalista nila. Ano naman ngayon ang chismis diyan kay Amy Baba? Sabi dito sa Daily Guardian quote card, Amy Marcos, some senators asked me to run for Senate presidency. Wow! Sige. Ikaw ang maging Senate President, tapos yung pinsan mo si Romualdez ang speaker. Ano kayang maging ano nyo? Awkward. Awkward. Tapos, makikipag-meeting ka sa LEDAC meeting, di ba may LEDAC yan? Legislative, Executive, Development, Agenda. Yung mga ganon, di ba? LEDAC bills. Siyempre, nagmi-meeting yung Senate President, House Speaker, at Pangulo, and their committees. Di ba? Plastika na lang. Awkwardness na lang, di ba? Sa palagay nyo? Ginagago ka lang ng mga ilang senador, Amy. So, ibig sabihin, pag ikaw ang naging Senate President, may mga gustong batas ang LEDAC, hindi mo gagawin. Sino may kasalanan? Di Marcos pa rin. Di ba? Ito yung mga LEDAC bills, priority bills ng Pangulong Marcos. 20 yan. Ang House of Representatives, dahil nga pro-admin supporter, ang bilis tapusin yung mga LEDAC bills. Biruin nyo, sa Senado, ilan lang ang naaprubahan nila? 2-3 lang. Sa loob ng 40, 3 lang ang naipasa. Di ba? Ganun sila kagago, ganun kasipag ang inyong Senado. This is where your taxes are being spent. Where? In the Senate. May mga inuuto ka lang yan, Amy Marcos. Niloloko ka lang yan kasi bakit? They want to see how will you face just in case your brother and your first cousin na si Martin Romualdez, kung siya pa rin ang maging Speaker of the House, how will you face them just in case there is a meeting between the executive and the legislative? Tapos pipirmahan ng Pangulo yung batas, siyempre kasama doon ng Senate President. Kasama rin si Martin. Kaya Amy, wag mo nang ambisyonin. Kasi kung si Amy ang maging Senate President, walang may papasang LEDAC bills ng Pangulo. Walang may papasang priority bills. Baka nga, puro hearing yan. I-hearing nyo, patawag nyo yung gabinete. Bato! Peace and order. Sino pa? Finance. Paano yung sagaa? Sige, ang sarap, di ba? Sige na. Iboto nyo na si Amy para malaman natin kung anong gagawin, di ba?
Exciting yan. Pupunta pa lang tayo sa exciting part. Sige nga, Amy, kaya mo ba? Go, go, go! O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.